morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. So ngayong araw na pupunta namin sa Kipling. Kasama na namin si Ate Maan. At nag-yellow? Ay buti pala maaga ka lumabas. Wala ka makita. Buti mayroon silang ganyan no, kasama na. Ba't yung sa part mo hindi? Oo nga, bakit dyan mo sa ano? Okay ka na doon sa part mo? Okay, part. Ah, dito lang sa part ko pala. Hatid namin si Ate Maan sa work niya, sabay na namin. Ganyan palang magiging problema pag may snow na. Kailangan maaga kang lalabas, bebe. Nakakayas. Ikaw gagamit nito ah, hindi naman ako gagamit eh. Hintay ka na ba? Hintay na. Wala dapat bumula. Binuguhan ng tubig na lumabo lalo. Hindi nakakatakot yun kung bawal ka pull over dyan. Alanganin, ayan, okay na. Ayan. Meron ng ano. Uy, save pa natin tong papel, baka mamaya mag-ano na naman. Ako iiyak na ako. Ganun mo na ako makita. Mag-8, daming sasakyan no. Ganito pala mga oras, madami na sasakyan. Papasok ka na sa trabaho. Sunod-sunod oh. Puro truck. Sagad na. Hindi pala malakas ang heater ng Kia no. Tayo sa ano, yung second hand. Oo. 300 plus din. Same lang ate. Yung ano, Kahit yung CR-V din ate na ano. Oo, same lang. Toyota RAV4 na 2019 siya yung second hand na CR-V 2024. Same lang ang presyo. Tapos yung kinuha naming brand new. Oh. Di ba be? Oo. Kaya sabi namin, ay doon na lang tayo sa brand new. Wala pang tinatakbo. Ayun, may mga takbo na eh. ayun, talagang bagong-bago talaga yun. Oo. Yung isa, yung RAV4 parang Parang 50. Mga skincare. Senior skincare. Yung 50 na 50 mileage na yun no, 50,000. 56. 56, tapos 24. Tapos same lang ng price. Oo, same lang yung price. Nagulat na kami, bakit kaya price na yung price nito? 311 tapos 323. Wala. Ang bilis lang pala ng biyahe mo ate kung may sasakyan ka. Oo. Downtown na tayo. Dito ba kahit dulo-dulo pa yan? Oo nga, 20 minutes dulo to dulo, di ba? Ano nga ang Regina? Ayun na, andito na tayo, downtown. Yung kanila hindi nagmo-moist yung mga bintana o yung amin o nakailang punas na. Hindi mo may i-google mo. May Google kung paano ginagawa nila no. Bakit hindi nagmo-moist yung loob nila? Tinan mo yung aming bintana, basa-basa na. Ang cute ng mga bahay nila, no? Halatang pang nasa Canada ka, no? Yung mga lumang bahay na malalaki. Sa Toronto, mga modern na yung mga bahay, no, te? Meron din dito. Ah? East Sa East. Doon nga sa Greens. Ah, doon. Sa Greens Yung mga na. bagong gawang bahay. Ito yung mga luma yung parang Tasama Ay, ko sa inyo dito. sa Kipling. Bye-bye! Bye-bye, te. Taray, naka-hotel. Ayan na. Bali, diretso lang to guys. Nanonood kami ng vlog ni Kuya Mark nung sinundo kami. Kapag may nakita na daw makulit, ako daw yun. Ayan. Mag-ingat si Marvin dito kapag snow na talaga. Guys, tingnan niyo yung araw. Grabe yung araw. Shades. Kailangan mo yung shades. May shades naman tayo. Ha? May shades naman sa bahay. Gamitin mo na. Magagamit mo na. Sakit sa mata. Parang ang lapit-lapit tong araw, no? Ito, dire-diretso na tabi, no? Yes. Ayan guys, wala na mga bahay dito. Ayan. So, dire-diretso na to. Hanggang saan nga yun? Kipling. Guys, mga bagong bahay dito. Ang lalaki, oh. Regina pa ba to? Tignan nyo naman yung araw. Napakalapit naman ng Ano, araw. Regina pa rin yun? O, ito yung Greens. Ay, baka Hindi ito yung Greens. Ang gaganda ba Tingnan mo, yun? tingnan mo sa ano. Ba yung mga bahay na tinignan natin sa London, yung malalaking bahay magaganda, ganun ang style niya. Oo, yung mga gate, ang ganda. Nakita ko dun sa park. Guys, bagong gising na ako, ang taas ng sikat ng araw. Sarap ng tulog ko. Kamusta naman yung bebek ko? Mabilis lang daw yung drive eh. Sabi niya.
Wala kang traffic. Wala traffic. Tingnan nyo yung dinadaanan namin. Nasaan na kami? Walang katao-tao. Nako, talagang mahirap bebe ng buti na kaya hindi, Signal ba ako? ha? Ang lakas mo signal. May signal, malakas na may Fido. Huwag na tayo magpanik ba? Okay na may Fido eh. Asan yung deer? Ah! May deer! Kaya na nakakita. Me too. Galing. Wala, oo nga. Ay, ang hirap magbiyahe dito ng madilim be. Baka mamaya makabangga ka. Dilim. Walang kailaw-ilaw oh. Dilim dito sa gabi. Oo nga. Malapit na naman kami guys. Sarap ang tulog ko eh. Lagot akong liig ko eh. Bebe ano yan? Baka? Charing baka. Dear boss. Ano to mga to? Hindi ko kita. Bakit? Baka yan. Baka? Oo nga, baka nga oh. Hala, ang dami nila. Nakakalat. Ba't yung iba wala na dun sa lalagyan nila? Nakalabas na dito sa may kalsada. Ayan, ang dadaanan ni Bebe pagpapasok sa trabaho, kaya mag-rent siya doon. Saka yun, yan yung reason din na kinakatakot namin kung kukuha siya ng second hand. Yung second hand na ikakash pa. Kasi baka magka-problema yung sasakyan. Ayan, ganyan, walang masyadong tao. Mahirap. Guys, ito na yung Kipling kung saan si Marvin maghanap ng bahay. Yan, room. Ano yung 142.9 so Ang mura dito. maliit lang Pero siya. hindi pa dito yung work ni Marvin ha. Mas small city ata yun eh. Wala talagang mga bahay. Mga 30 minutes drive ata or 25 minutes. Ayan, ang liit lang pala no bebe dito. May grocery, wala ditong grocery. Ba't yung araw dito kuya no parang ang lapit? Dito talaga. Parang ang lapit ang araw dito. Nakakot tayo. Yan, Pilipino rin yung may-ari. Puro Pilipino pala no. Ay, ang ganda nung ano nila. Sobrang sasaksak pala. Saksak ng sasakyan kapag malamig. Ayan, kapag sa likod, mayroon sa likod sa likod. Yan, mga Yung bahay niya kuya, walang garahe? meron sa likod. Sa likod. Iikot pa. Ay, maglalakad-lakad kami guys. Kaya na ata tong ikutin yung small seat, yung Kipling kapag lakad lang. Yung Yung mga bahay. Mga luma na din yung mga bahay dito. Yung Yan. kulang ngayon. Malamig kaya nakaganto. Hindi matumatas hanggang Yan sila kuya JP, si Bebe. Magiging room ni Marvin. Magre-rent siya. Eh, yung bed ko sa Hi! bahay, wala pa. Pwede niyo muna ito. Washroom. Ayan. Cute na, meron ka ng titirhan. Ang lawak nga, nakakatuwa, oh. Tapos ito yung kitchen. Sa basement si Bebe titira. Share na dito sa kitchen, sa ano, may TV din, Be. May tambayan pala dito sa harap, Bebe, oh. May balcony. Ayan, oh. Meron daw ditong dalawang grocery, isa daw may-ari Pilipino. Pero yun nga, galing kami kanina dun sa bahay. Pumunta daw sila sa Regina. Mga 1.5 hours din eh. Depende sa takbo siguro. Pero kami naman, mabilis lang din naman, sabi ni Marvin. Napunta silang sa Regina para mag-grocery ng twice a month daw. Ito na yung downtown. May Tim Hortons dyan. Dati daw, may corner store. Ay, school ba yan? Ay, credit. Ito na daw yung downtown. Kapag nakita mo na yung Tim Hortons. Dati daw wala ditong Tim Hortons, sabi ni Pastor. Ngayon mayroon na. Maliit lang talaga siya, guys. Ayun. Ano nga nila, pag pag winter na, mag-i-stock na sila ng madaming pagkain pag nag-grocery sa Regina. Kasi nga malayo, tsaka hirap magbiyahe. So, mangyayari, baka hindi rin makauwi si Marvin kapag winter na. Kaya mag-stock na lang din siyang dadalhin. Ayun, ang laking bagay din kasi ang upa lang ni Marvin, 400. Yung room lang sa basement. Kasi nga mura nga lang naman daw yung bahay dito. Siya kailangan nila ng cashier
Dahil medyo mahal nga daw. Kasi buong bahay. Kasi alam niyo naman dito yung minimum. Si ate kasi dito lang yung work ko. Super lapit lang. Ayun lang yung bahay nila. Ang liit lang. Ah, yan. Hardware. Ayan pala yung hardware. Oh. Ayan. Wala tao. Nasa work sila, be. Huwag kang nasa trabaho na sila. Kaya wala tao. Grocery na to. May grocery dyan. Maliit lang siya. Tapos to hardware. Ayan, hardware. Pasok tayo, be. Ayan lang. Ayan lang yung mga dito. Bilihan. Ayan, grocery. Ay, ito po may-ari ng grocery. Wow! Ang galing. Oo nga yun, may nakalagay yun. May saging, dito ka na bumili ng saging, oh. Pharmacy din dito. Tapos may barbershop dyan sa tapat. Ano kuya yan? Ah, cafe. Oo nga, cafe yan. Laundry shop. Laundry shop, oh. May laundry shop din dito. Youth center. Keep you theft store. Katoliko ba kayo? Apo. Simba ako dyan. May simba dito? Ayan, katoliko, oh. Oh, wala na palang bahay dito, no. Dito na yung downtown. Tapos ka nang i-tour sa downtown, guys. Sa movie ba? Saan? Ano yung movie? Ano to, kuya? Store din to? Restaurant po to? Hindi, liquor store. Maple store. Yan yung simbahan. Yan, lakad-lakad pa kami. Yung mga bahay, oh. Lamig. Ganda nung Oh, lamig. For sale yung lupa, be. O, bilhin na natin. May bahay dyan dati, nasunog lang. Ay! Daw guys, oh. Kakabili lang daw to, 180,000. Kaya na yan, oh. Malaki, oh. Parang gawa. Galing kami kay Kuya Christian. Ayun, si Kuya Christian kasama ni Marvin sa work. At doon din kami mag-i-stay sa sa Regina. Yung talagang lilipatan namin sa Sabado. Ayan. Tapos, yung asawa ni Kuya Christian, si Ate Pam, kasama ko sa work. So si Marvin magkasama sila sa work. Magkasama kami na Ate Pam sa work. Ang galing, no? Ayan, kwento-kwentuhan kami. Ano din sila? Tulad namin, naka-PGWP. Doon sa work nila Marvin, madami ang mga naka-PGWP. Ayan, maglakad na kami pa uwi. Lamig. Ang mura ng mga bahay dito, grabe. Ayun nga lang, kasi hindi naman tulad nung sa mga big city kasi. Kaya mura, mga 180 pataas. Ayan. Ganda nung ibang bahay dito pa. Ito dito daw sa part na to, bagong gawa yung mga bahay. Ayan. Kaya baka lang kami Tim Hortons, tas uwi na kami. Tas nag-uusap nga kami, ayun nga. Yung sahod kasi ni Marvin, guys, kahit siya lang yung may work, survive kami kahit dalawa yung inuupahan namin. Upa siya dito, upa ako dun sa Regina kasi dun ko nga balak maghanap ng trabaho. Tapos, sabi nga ni Kuya, kaya naman kasi ngayon, okay naman kasi yung sahod ni Marvin, tapos yung cost of living naman dito, mababa talaga. Ito nyo, yung room ni Marvin, 400. Tapos yung akin naman, 650 kasi uuwi siya ng weekend. Pero okay lang din. At least ngayon, may work naman ako, pero hindi pa nga mag-start kami ni Marvin, may pahinga pa kami ng mga 2 weeks. Pahinga muna kami. Na na nga ako, gusto ko na mag-work, pero ayun. Kailangan natin magpahinga na muna. Mag-ayos pa kami kasi pagdating ng sasakyan, dali na namin yung mga gamit sa kabilang apartment nung pag-i-stayan talaga namin. Tapos mag-impake pa kami, ayos sa isang gamit. Tapos ready rin namin yung mga dadalhin ni Marvin dito sa Kipling. Okay naman kay Marvin kasi si Marvin naman bahay lang talaga yan eh, kaya walang problema. Ayan, puro Pilipino. Tinuturo ni Kuya, puro Pilipino pala dito. Tapos minsan daw may mga gathering nga. Yun, mga Pilipino magkakasama dito. Malamig na nag-ano na si Bebe, oh. Tinaas na niya. Lamig. Ha? Lamig eh. Ng hangin. Lakad-lakad na kami. Halos naikot na rin naman namin. Pinuntahan namin yung mga mga katrabaho ni Kuya, puro Pilipino kasi din. Ayan yung mga bahay dito. Mga
mga bago pa to, yung mga ganyan. Meron din mga luman-luman ng bahay. Nakita namin din sa may harap-harap pa. Guys, itong bahay na to galing pang Calgary ni transport daw. Galing daw, galing. Totoo pala yun yung nakikita ko. May nakita ko dati, di ba, nilagay sa malaking truck yung sa bahay. Tapos nibabiyahe nila. Ang ganda, oh. Tapos may garahe. Ang ganda ng garahe nila. Ito na yung school. Malaki din naman. Mahaba. Elementary at high school na. Ang lapit na na, kuya. Lapit na ng school nila. Mga lakad-lakad lang kasi hindi naman malaki dito. Oh, may school bus din, oh. School bus. Ayan, oh. Nasa harap na. Tingnan nyo, ang ganda. Katulad nung... Hindi ko alam kung ano yun. May ganyang laruan si Marvin, eh. Hindi ko alam kung yun yung regalo ko ba. Ang laki. Alin, house for sale. Ah, house for sale, oh. Ah, bebe, oh, may taas. Ayan. Hi, good morning. Hi, good morning. Ito, bagong gawang. Ay, mga bago rin yung bahay. May mga kalapit, oh. Ito, bagong gawang apartment. Dalawang apartment. Ayun yung isa. 1.5 daw dyan. Laki. Ay, yung mga bahay. Pero bagong gawa. Basta. Ayan, oh. Yung mga ganito ko, yung mga bagong gawa. Kalahating milyon to. Bagay mahaba to, oh. Ang ganito, ang laki din, oh. Binibenta daw dati yan, 400k. Ang laki, ang mura. Ito parang mga townhouse style kasi dikit-dikit sila. Mag Tim Hortons. Ay, ito pala yung bonnet, Beo. Mag Tim Hortons muna kami, guys. Ay, ito ang Tim Hortons, guys. Ayan, cute. Liit lang. Kumuha ako ng dalawang muffin, tapos yung chicken, crispy chicken and ice latte. Ito baon namin sa biyahe. Ito na, okay na, nakabili na kami. Uwi na rin kami ni Bebe kasi alas 6. Maga pa naman, no? Alas 12 ba? Uwi na kami, guys. Punta kami Canadian Tire. Sa Regina na. Ah, mag-google map mo pala muna si Marvin pa uwi. Ganda na to. May Christmas light pa. Ay, napagasolinahan, guys. Eso. Wala siyang bubong. Yan. Bubong. Papagas muna kami. Ayun, nagpapagas na sa Barbie na kumakain. Kanina, guys, yung pinuntahan naming bahay, galing din silang Ontario. Yung uupahan ni Marvin. Sa London sila. Si ate, manager siya sa restaurant. Tapos yung asawa niya, welder. Tapos, ano pa? Sabi ko, school na yun, welder. Wala daw nangyari sa 1 year nila. PGWP, 1 year sila doon. Kaya doon na sila nag-decide na lumipat dito sa Saskatchewan. Same sila ng company ni Marvin, si kuya. Tapos ayun. Bago pa lang eh. Hindi ko lang natanong kung kailan sila lumipat. Pero bago pa lang talaga sila dito. Sabi namin, manager na. Tapos yung isa, welder, diba? Tapos nandun pa sila sa London. Eh, diba? London. Small city yun ng ng Ontario din. Ayan, tapos na si Bebe. Sabi nga nila sa amin, buti na daw pagka ng PGWP ni Marvin, nag-decide na talaga kami lumipat agad. Kasi sila nga nag-try pang mag 1 year sa Ontario. Kudo ng work nila, di ba? Manager sa welder, be? Ano sila ate yung kanina? Diba? Ayan ang walang bahay din eh. Walang nangyari sa kanila. Walang nangyari dun sa 1 year nila eh. Wala daw yun? 2 years pwede siguro. Tapos sinasabihan pa daw sila mga kasama nila doon, mag-try pa ng 1 year pa. Kaso nga pag walang nangyari sa 1 year, alanganin na 1 year na lang natitira nila. Kasi yung mga ibang company na mga nagsusupport, kung lilipat sila ng ibang province, hindi na sila tumatanggap kapag 1 year na lang kasi alanganin na nga daw yun. Let's go na. Kakain ka muna? Tatabi muna? Tabi ka muna dyan. Nagpaalam ka ba? Pwede daw mag-park dyan sa tabi. Ayan. Siguro maganda naman siguro to pag summer ba, iba kulay, green, diba? Kasi dry na. Dry na kasi yung kulay. Para siyang desierto kung titingnan eh. Ano yun? Tubig, no? Nandito na kami sa Canadian Tire, guys.
Wala kasing parang line-line no. Yan, bibili lang namin yung yung pang sasakyan. Basta pang sasakyan. Ay! May Scoopy pa pala ako dito. May yellow pa oh. Ang sa'yo. Balikan kita mamaya. Mabilis lang naman kami. Hindi ganun kalamig oh. Kaya nga dapat din ako nag-jacket. Hinawa ko na itong jacket ko. Wala ba dyan sa labas? Basura? Mahal pala to. Ba't mas mahal to? Anong pagkakaiba? Mas maganda yung ganito. Mas maganda yan. May ganito pa. Oo, ito wala. Para saan ba yan? Para saan? Anong mas gusto mo? Ito na lang. Yan na lang kasi mas mura. Ayun, pamunas bebe oh. Ang mahal. 19. Pamunas pang labas, saka pamunas pang loob. Ah, hindi. Panglabas. Ano lang. Loob lang naman. O ito. Ito naka-sale oh. Ang dami. Pwede na ba yan? Kaya rin. 7.79. Mas konti ito yung nasa labas kasi ang dami eh. Baka pwede na yan be. Damit naman ako dun. Bakit? Magkita ba tayo? Wala tayong ganyan be. Wala. Ilan yan? Dahil kong battery. Tatlo. May kasama yung battery. Dahil kong battery. Yung mga flashlight. Ako hindi maliwanag din. Naka-sale? Bebe, pahayag ka ganito, lalagay mo doon, oh. Kulay. Walang iba, walang black. May kulay talaga. Ay, ako naman, gusto ko black. Ito, pwede to. Ang mahal din pala, no. Lalagyan ng cellphone para sa sakyan. Ito, $11, be. Mas mura dito. Huwag din nadikit sa ano. Parang ganyan yung kala, no. Kala Angel, bebe. Pinibidyo nyo. Ito, hindi. Ganyan siya, oh. Sa baba niya inilagay, sa gitna. Parang ganyan, nababaliktad-baliktad pa. Ito na, mas mura oh. 10.99. Magsundo na tayo kay Ate Maan. Okay. Load. Ay, sundo. Alas 4 pa yun ah. Ay, saan Wala tayo? mo ng Pasko. Okay. Ayan na. Ayan guys, madaming sakyan. Kung makikita nyo. Ang init. Nandito yung araw. Oh. Ang init. Sunduin natin si Ate Maan sa work niya. Santimaan. Si Auntie Maan. Tatry natin pumunta sa Costco. Bibili ako sa rubber shoes. Hinintay namin si Kuya kanina eh. Rubber shoes na para may wala akong pang suit. Wala akong rubber shoes eh. Ayun na, uwi na kami. Ayun na guys, si Bebe pumasok na sa loob. Para, ang tawag dyan? Para kunin yung Costco. Hindi kasi namin dala. Pasok na rin. Nagbabasa ako ng comment, may nag-comment, mukha daw ako native dito sa Canada. Pero may nagsabi nga sa akin, mukha daw ako native. Tsaka si Marvin, nagsabi sa akin, mukha akong native. Kasi, kailan ba yun? Kahapon ba, nung isang araw, naglalakad kami ni Marvin. Ay, kahapon, nagpunta kaming mall, naglakad dyan nga. Yung mga bata, mga nakatingin sa akin. Tapos, tumingin si Marvin. Doon sa mga bata, nakita niya nakatingin sa akin, tapos tumingin siya sa akin, napatitig si Marvin. Tapos, biglang Be, mukha kang native dito. Hindi pa ako nakakakita ng native dito, yung itsura. So sabi ni Marvin, syempre nakakita ni si Marvin nung last na punta niya dito nung second week ba? First week ng October, nalimutan ko na. Dami siyang nakitang native. Tapos sabi niya sa akin, kamukha ko daw. Sabi ko, seryoso? Oo, be, kamukha mo yung mga native. Ayan. Ay, hindi pa ako nakakakita. Tayo na natin si Bebe. Ay, hindi din na ni Marvin. Shitik naman. Bit-bit pa namin to mamaya pa uwi. Hindi, hatid naman ako ni Marvin. Pagpunta namin ng Costco, bilihan ko ng sapatos, tapos balik na kami dito. Oo nga, no. Credit card yan, tsaka membership? Nasa akin credit card, nasa ano. Membership lang nga wala. Ayun nga pala yung ginagamit pa pang gasolina, no? Okay. Pagkasalit tayo din. Pagas na lang ulit tayo. Alam, laki na rin ang nabawas. So, 500 yung kanina eh. 500 na? Hindi ko tanda. Basta 500 yan. 372 kanina ba? 372, kita ko. Oo. Nung bago ka umandar? 522. Full tank ba to kanina? Ano pa naman 60? Ha? Ano pa naman 60 kilometers? Ang na-drive? Okay. So, tara na. Bushing. Mag-Costco lang kami. Tapos magbibiyahe na po. Oo. Uwi mo muna ako bago may balik. Oo. Para kasi pag magbabas, ikaw na lang mamasahe. Para hindi na ako mamamasahe. Sayang din eh. Kuya, sa'yo.
Yes! Let's go! Magpaano ka dito? Dito ka na magpa-car wash, bebe, oh, pag winter. Hindi mo kayo maglinis ng malamig. Ha? No, malamig, malilinis ka. Ano, car wash, may car wash na dito. May pag-mix na pa. Dami dito. Ito yung pala yung dinaanan natin kahapon. Kaya sabi ko, daming store dito. Ito nga pala. Betot ganyan, stop. May marks. Ganyan. Ang daming sasakyan, no? Parang ano dito, bebe, yung mga... Ano nga yun? Yung pinunta natin sa Niagara Falls. Yung mga... Yung nasa labas, yung ganyan na yung mga store. Meron ditong Michaels, Marshalls, Walmart, Sephora. Ano pa? Didi. Tsaka mga kainan din na ata. Diyan sa lugar na yan. 4:46 na, guys. Bibili lang talaga ng sapatos. Tapos alis na at alas 6 babalik na to sa sasakyan. Medyo matagal yung biyahe namin, ah. Saan? Eto. Dito na kami, guys. Ano to? Ay, hindi, kala ko yung ano. Ini-scan pala dito yung member card. Kasi dun sa ano, sa Toronto, pinapakita lang. Ayan, bibili ako nito. Be, hanap mo ako size 8. $40 pero yan, eh. Size 8, size 7. Suotin mo. Maliit yung 7. Ayun, 8. Parang liit. Ay, ganun nga. Hindi, matigas. Ganyan lang talaga. Sige, Ah, sige pa rin. parang may... Sakto lang siya eh. Ayun, oh. Hindi mo masakit? Hindi naman. Walang na yun. Puro puti na lang. Ah, ayaw ko ng puti, madudumihan eh. 8, puro 8. Siguro ako na, ayun 9 be. Natatakpan na yun 9 oh. Ayun, nasa likod. Ayun oh, ayan oh, 9 yan. Ano naman sa akin eh. Ayun na guys, nakabayad na kami. Sapatos lang yung binili. So let's go. Let's go na. Uwian na. Uwian na. Gantong oras pala, madami sasakyan no. Ano nga, busy na. 5:20. Mga uwian na siguro yung iba dun galing work. Ano? Si Bebe magsasauli na yan ng sakyan. Kaya pasok na tayo. Time check, 5:44. Si Marvin siguro mga 6:30 na yun makauwi. Kasi magbabas pa siya. Maghintay pa siya ng bus, guys. Eh, matagal-tagal din ang intay. Magpapagas pati siya. Kaya, ayun. 5:45. Ah, grabe na pagod. Anong oras kami mas dito? Mga 7:30. Di ba? Hinati namin sila, si ate. Tapos, puntang Kipling. Buti na lang talaga. Thank you ulit kay kuya. Di ko na sabihin yung name. Basta kay kuya. Na tulungan niya kami makahanap si Marvin. Pagkadating namin, chinek na agad namin yung basement. Okay naman kay Marvin kasi tutulugan lang naman niya. Siya kamura. Sabi ko sa niya 400. Tapos yung upa namin dun sa isa, dun sa upahan ko, 650 kasi uwi-uwi si Marvin ng weekends. Pero kapag kapag mga taas ng snow, hindi siya makauwi. Tapos pag may overtime siya doon, kasi minsan may overtime daw ng Friday o kaya Sabado, Linggo, hindi na siya uwi, mag-overtime na lang daw siya. Sabi ko, sige, walang problema sa akin. Tapos, ayun nga, pagluto-luto ko na lang siya ng ulam, pag-aalis siya ng Linggo, ulam niya hanggang Thursday. Tapos, pag winter, hindi siya makauwi ng Thursday ng gabi kasi ang out niya alas 5. Tapos, mahaba pa yung biyahe niya, 2 hours. Kaya sabi ko sa kanya, kinabukasan ka na nang umuwi. Kasi madilim talaga, nakita nyo naman yung mga dadaanan, wala talagang ilaw, guys. Kaya, ayun, sabi ko, Friday ka na lang ng morning umuwi. Sabi niya, agahan na lang daw niya ng umaga. Kasi pag winter, mabilis na magdilim, diba? So, kapag medyo spring na yun, baka naman konting liwanag na. Tapos pag nag-summer, uwi siya. Gusto nga niya mag-part-time kasi pag uuwi siya, 3 days, wala siyang gagawin dito. Sabi ko sa kanya, huwag ka na muna mag-part-time dahil nga, Dahil nga kapag winter, di ka rin makaka-uwi. Ang hirap naman nun. Di mo papasukan, sabi ko sa kanya. Saka ka na maghanap ng part-time kapag medyo okay na yung panahon. Pag di na winter, spring, hanggang fall, sabi ko sa kanya. Kaya, ayun. Wala namang problema. Parehas naman kami may work.
Ayun, tapos okay din yung sahod ni Marvin. Tapos yung mababa lang yung ano namin, upa. Bali, ang nadagdag lang, sobrang konti lang yung nadag namin sa sasakyan. Di, pinagsama lang namin yung magkano yung monthly pass namin doon sa Toronto, di ba may monthly pass. Tapos, ayun, add na lang namin yung pang sasakyan, tsaka yung gas, tsaka insurance. Eh dito naman kahit naman brand new yung sasakyan, hindi umaabot ng 200. Sila ate nga eh. Hindi umabot ng 200. CRV yung kanila Honda 2025. 165 ba? 165 bata yung insurance nila monthly. Nasabi naman ni Kuya Makoy na hindi nga daw umabot ng 200 yung insurance dito, kaya okay lang. Kaya ng budget namin ni Marvin. Pero kung wala akong work, di ako magkaroon agad ng work, ayun, wala kaming maiipon ni Bebe. Ano lang, parang yung kita niya sa work, lahat mapupunta sa sasakyan, sa bahay, grocery namin, tapos yung iba pang mga expenses like yung load lang. Load lang na may babayaran namin, saka sasakyan, tapos bahay, grocery, yung doon lang mapupunta. Ay ayun, buti na lang may work na tayo guys, kaya hindi na medyo masakit sa ulo. Makasurvive naman kami kahit paano siya kami, may ipon pa naman kami. Yan. Thank you Lord, thank you Kuya. Kuya, kilala mo na kung sino ikaw. Sabi niya, Kuya, huwag mo nang pansinin yung mga basher, basta focus lang sa goal ninyo. Makakamit nyo rin yan. Kasi nga si Kuya, galing din siya ng Calgary. Tapos 1 year lang yung program ng misis niya. Tapos lumipat siya ng Saskatchewan. Tapos doon siya na PR. Hanggang sa sumunod na rin yung misis niya dito sa Saskatchewan. Kaya goods na. Wala na silang isipin. Yes. Tayo din, dadating din tayo. Kaya natin yan. Sabi ni Bebe. Kaya mo yan. Huwag ka mag-alala. Kaya mo yan. Tapos nung interview ko, so, papunta na nga, hindi naman ako nakapag-ready nga ng interview kasi puro asikaso kami ng mga gamit namin. Tapos nakipag-meet pa kami sa mga kilala. Tapos November 4 kami dumating, tapos November 5, interview. Wala pa akong maayos na tulog nun kasi parang naninibago. Sanay pa yung katawan ko na gumising ng 4:30. Siya was naka-alarm po yung cellphone ko 4:30. Nung pabiyahin na kami doon, parang alauna yung interview ko, tapos nasa biyahe na kami ng 12:30. Sabi ni Bebe, ready ka na? Sabi ko, hindi. Sabi ko sa kanya, hindi ako ready kasi alam mo naman, ganito, ganyan. Tapos nung pagkatigil na namin dun, partner siya sa akin, sabi ni Marvin, kaya mo yan, Bebe, kaya mo yan, ginaganyan ako. Sabi ko, kaya ko yan. kahit medyo kinakabahan, pero okay lang. Naging okay naman yung interview ko, guys. So, ayan. Siguro dito ko natatapusin. Pagod ako dun, grabe. Pagod ng biyahe, balikan kasi kami. Tapos, yun nga, wait lang, di ko pala tatapos. Sabi ni Kuya Christian, yung kasama namin sa diba, kung isa daw sa amin ni Ate Pam, di ba kasama ko si Ate Pam sa bahay, kung isa daw sana sa amin, ang may tawag dito, ang marunong mag-drive, di sana mayroong kukunin silang isang sasakyan. Ang problema nga lang din, si Kuya Christian, kasama nga namin sa bahay, kasama ni Ate Pam, kasama ni Marvin sa work. Magkaiba si Marvin at si Kuya Christian ng schedule. Pang-gabi si Kuya, pang-umaga si Marvin. Kaya wala talagang choice si Marvin. Kailangan niya kumuha ng sariling kasakyan. Pero if ever magkaroon ng available ng panggabi, magpapanggabi siya kasi iba rin yung rate ng panggabi. May additional, syempre. Gusto ni Marvin yan. Ang mangyayari, if ever next year, matuto na ako. Kasi bala ko nang kumuha nung mag-exam na ako. Ano ba yun? Online lang ata yun, exam eh. Tapos, after 1 year, magda-driving lesson na ako. Sabi ni Marvin, kapag nakapagpagabi ako, sasabay na lang daw siya kay Kuya Christian, papasok sa trabaho, tapos ang tawag yung, hanggang pagpasok, sabi niya ganun. Tapos, iiwan niya sa akin yung sasakyan na. Yung sasakyan ako magda-drive. Para kami ni Ate Pam, parehas kami ng work, magkasama kami sa work, edi sabay na lang kami, di ba? At least wala na kami isipan, magkasama naman kami ni Ate Pam, magkasama sila ni Kuya Christian, tig-isang sasakyan. Kasi sabi ko, parang di ko kayang i-drive yung sasakyan. Sabi nga ni Marvin kanina, sabi ko, Be, kailangan mo yung sasakyan mo, ganto, ganyan. Sabi ni Marvin, Be, hindi ko sasakyan natin.
Sabi ko, hindi naman ako nagdadrive kaya sasakyan mo lang yan, sabi ko sa kanya. So ito, hanggang dito na lang. Magpapaalam na ako guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye-bye!